Ayan. Isang magandang araw, isang magandang gabi. Oh, yan. Gabi, araw. Mega love shout out sa inyong lahat. Anong oras na ba? Hapon na. Ayan. Yan, no. Makikita nyo sa ating thumbnail. Ano po, makikita nyo sa ating thumbnail. Ano ang mangyayari? Yan, kay Joy. Ano po ito? Magandang i-discuss natin ito, no? Hanggat nandiyan na mayroong mga naghihintay po na matuloy yung Franjoy, subalit ngunit datapwat ang pinakihintay naman din ay ang desisyon po ni Nanay Melda. Yun. Magbabago pa ba kaya ang desisyon ni Nanay Melda? Yun. Pero nabanggit naman po ni Kalinga Prab sa kanyang live. Doon po nasabi na kung tutuusin si Joy ay nasa tamang edad, so pwede na magdesisyon si Joy nang para sa kanya. So, pero mas mabuti daw na talagang mas maganda kung talagang sumasang-ayon o pumapayag si Nanay Melda na ika nga naman ay ayos ang buto-buto. Yun, no? Papayag ba? Papayag na ba kaya si Nanay Melda? Magbabago na ba kaya yung kanyang desisyon? Ito po yung hinihintay ng lahat. Ano po? Inaabang-abangan ng karamihan dahil talagang gustong-gusto nilang matuloy yung Franjoy. Ayun. Pakiclick naman po muna guys ang tamsak at ayan na, ano? Tapos na po ang groundbreaking ng bahay ni Joy. At napanood nyo naman na po, wait. Napanood nyo naman po doon sa isang channel ni Kalinga Prab. Doon po ini-upload yung groundbreaking ng bahay ni Joy. Pero, yun nga no, wala si Kalinga Prab. Pero alam naman natin na sila ay galing sa ibang bansa and hindi pa nga sila nakakauwi ng dait. Nandun pa sila sa Manila. Pero, kung wala si Kalinga Prab, sana na si Kuya Bal. Kaya lang siguro may intindihin po natin, guys, no? Intindihin po natin dahil wala pa si Kalinga Prab na sa Manila. Si Kuya Bal din po ay bagong dating nung nagkaroon ng groundbreaking and siguro nung pagdating man dyan, hindi man talaga nakasama dito sa groundbreaking sa pabahay ni Joy, may mga inunang napaka-importante siguro. Kaya siguro wala pa rin. Pero invited naman. Invited naman. Pero ang nagpunta nga dito ay sila Kuya Nel, si Ian Ramirez at si Kalingap David. Ayan po, ano po? Ayan ang sa groundbreaking ng bahay ni Joy. Pero ito na guys, ano po, ayan. Sa lahat po na naghihintay at nag-aabang na akala nila hindi matutuloy yung pabahay ni Joy, tuloy na tuloy po yan. Ayan na nga po at na groundbreaking, natambak na po lahat ng materyales. Ano po? Kung yung iba akala nila hindi matutuloy, binitin lang naman talaga kayo noon. Ayun na kasi nga po kailangan talaga na mag-groundbreaking muna, hindi naman sukat akalain na matataon nasa ibang bansa po sila Kuya Bal, sila Kalinga Prab. At kung hindi man po naka-attend dito, ay intindihin po natin dahil sila po ay nasa ibang bansa, yun, nasa Manila pa nga yata hanggang ngayon, sila Kalinga Prab, ano po. Ayun na, ang highlight ng topic natin guys. Ano ang mangyayari nga pala? Ito nga pala yung groundbreaking doon po in-upload sa Kalinga Tahanan, yung isang channel ni Kalinga Prab. Ano nga pala ang mangyayari guys? Ano po? Kung sakali po na talagang hindi matutuloy ang Franjoy, ano ang mangyayari sa career ni Joy? Sabi nga po ni Kalinga Prab, gusto niya ma-maintain o talagang hindi mawala doon sa spotlight. So alam niyo ibig sabihin, hindi mawala doon sa kasikatan sa sila ay yung top 4. Top 4? Top 3? Top 4. Ano po? John Carr, Edsy, Mike Chris, at saka itong si Joy na kung alam niyo naman siguro talaga namang nangunguna din yung Dan Joy. So wala na yung Dan Joy. So ngayon may bago. Ito na nga sana yung Franjoy. Matutuloy ba? Ano pa sa palagay niyo guys? Ano po sa palagay ninyo? Nakinanay Melda ang huling desisyon kung talagang papayag siya. Pero kung kay Joy ay nakikita naman natin na talagang masigla at masaya si Joy. Kaya lang kung gusto nga ni Joy at ayaw naman ni Nanay Melda, paano po ba ang dapat gawin? Ito, ibabalik ko po sa inyo. Hinahinga lang po sa pagko-comment, guys. Wag pong wag pong magko-comment ng medyo talagang below the belt na at medyo hindi papabor sa director. Ako naman ay naging reaction lang. Ito lang naman yung sa akin. Ano po ang mangyayari sa career ni Joy? Kung sakali po na wala talagang Franjoy. Ano po ang mangyayari? So, mawawala siya sa spotlight? Ano po sa palagay ninyo? Isang halimbawa po, ito, para po maliwanagan ang lahat-lahat. Maaari talagang mangyari na mawala siya sa spotlight, mawala siya doon sa kasikatan,
tingnan po ninyo yung mga love team na Rose Ann, Inkit, sino pa? Yung may mga love team. Ano pong nangyari? Nang wala na silang love team, talagang wala na. Hindi na halos napapag-usapan, hindi na halos nabablog. Kasi nga po, kumbaga, wala silang community. Nagets nyo ako doon? Nagets nyo ako? Wala silang community, mga grupo na ito ay sumusuporta or sabihin na natin, nagpapalaganap, nagpapakalat ng mga video clip, nagmamarathon, walang community yung tinatawag. Na isang halimbawa, ano po? Halimbawa, mga John Carl, Fanatics, mga ganon, ano po? Sinanyan, mga ganon, Sinatics, yan, mga ganon. Yan po ang nangyari sa yung mga nakaraan na mga love team na talagang wala na. Maaari po mangyari na ganun ang kalabasan ng love team, ganun ang kalabasan ni Joy kapag ito ay walang love team. Ano po? Ganun pa man, gustuhin man natin na talagang ituloy yung Pran Joy. Pero yun nga po, may tumututol si Nanay Melda. Pero sabi nga ni Kalinga Prab, respeto at igalang. Pero sabi din ni Kalinga Prab, pwede naman na si Joy ang magdesisyon, pero yun nga lang, iba pa rin talaga kung walang problema kay Nanay Melda. Ika nga ay, yung kasabihang ang pagsasama ng tapat ay nagsasamang maluwag. Ano ba yun? yung mga kasabihan na gano'n, ano po? Maaaring mangyari po talaga. Ako naman kasi minsan naiisip nung, alam nyo, yung mga nagaling sa sabihin na natin medyo nasaktan talaga, sariwa pa sa alaala, Pero para sa akin, let go. Let go na. Hayaan na. Move on na. Wag tayong mabuhay sa nakaraan. Tama po yon. Wag mabuhay sa nakaraan. At masasadlak tayo dun eh. Yung sakit na pinagdaanan. Siguro, minsan naiisip ko rin talaga eh. Sabi ko, ano kaya mangyayari kay Joy talaga pagka wala ng love team? Talaga mawawala sa spotlight. Pero wala po tayong magagawa bilang magulang na nakaranas talaga ng kaistresan at muntik na nga silang madisgrasya noon, no? Pero siguro may phobia o may trauma. Hindi dahil sa hindi nagkatuluyan yung dalawa o hindi nagtagal yung Dan Joy, kundi yung mga pinagdaanan, nakaistresan at trauma o muntik na madisgrasya si Nanay Melda. Naunawaan ko doon si Nanay Melda. Pero ang highlight lang po ng ating topic dito, guys. Sabi nga nila, Kalinga Prab ay pwede nang magdesisyon si Joy na siya lang. Pero mas maganda pa rin talaga, sabi niya, na talagang may pagsang-ayon, may pagpayag ni Nanay Melda. Tama yun. Mahirap din kasi na ituloy talaga kung talagang may kontrabida. Hindi ba kontrabida si Nanay Melda? Ika nga ay, tayo yung nagsasaya, pero sa kabila ng lahat ng iyan, may nanay na hindi naman masaya. Di ba ang hirap? Ang mahirap yun. Pero yun nga, wala tayong magagawa, guys. Sa gusto man at sa ayaw natin, siguro irespeto natin. Pero ang sabi ni Nanay Melda, hindi muna. Wag muna. Hindi totaling wag na. Hindi totaling ayaw niya. Wag muna sa ngayon. So, pag sinabing wag muna, ibig sabihin, hindi talaga sa ayaw niya. O, wag muna, ngayon, baka sa susunod na buwan, or malay niyo, biglang magbago yung isip, sa susunod na buwan, or January, ay baka tuloy na yan. Pero, mas maganda, hintayin natin kung ano talaga yung maluwag talaga sa damdamin, yung pagpayag, respetohin lang natin. Kasi, talagang, ito, nakikita-kita ko, na kapag talagang hindi natuloy yung Pran Joy, nakikita-kita ko na mawawala talaga si Joy sa spotlight. Totoo yun. Kasi nakita ko doon sa ibang mga love team na kagaya kay Dara, sino ba yung ka-love team ni Dara? Si Ras? Nung nawala na, wala din. Wala din na napapag-usapan, hindi na nare-reaksyonan. Ganon ang mangyayari. Pero, kung okay lang naman ito, Nanay Melda, wala tayong magagawa. Ika nga ni Kalinga Prab, respeto at igagalang na kung talagang okay lang kay Nanay Melda na mawala sa spotlight, respeto at igagalang natin. Pero si Kalinga Prab nanghihinayang. Ano po? At ayun na, yun lang yung sa akin. Ano sa palagay ninyo, guys? Talaga ba? Totoo ba talaga na mawawala sa spotlight si Joy? Pero nung mga wala na ang love team ito si Joy, wala na yung Dan Joy, di ba binablog siya solo niya kahit wala siyang love team, pero maaari ba yung views? Maaari ba? So mahirap din po na i-vlog ang isang angels, kumustahan at walang inaabang-abangan. Alam niyo yung kagaya ng sa love team na inaabangan talaga para may kwento. Iba kasi yung may kwento, may iba yung tema ng isang, yung halimbawa, for example, sa tema ng isang video, yung kahabaang video, may kaabang-abang. Iba yun sa yung iba-vlog ka, puro kumustahan. Pag naubusan ka na ng tanungan,
Alam niyo, mahirap din po sa totoo lang mag-vlog. Sa totoo lang, kahit po kami mga reactor, kapag minsan nagbablog na kami, sa kalagitnaan, naubusan po kami ng topic. Opo, sa totoo lang, ang hirap nun mag-isip kung ano yung sasabihin pa next after ko magsalita ito. Ano yung next ko na topic? So magpapaikot-ikot ako. Mahirap din po, sa totoo lang. Nagas yung ibig ko sabihin. Sabi ko, kahit doon i-vlog si Joy, umaariba yung kanyang views. Yes, umaariba kahit siya lang solo, kahit walang love team. Pero sabi ko nga, bilang isang content creator na ikaw yung director, ikaw yung vlogger, i-interviewin mo yung isang tao, puro kumustahan. After nung kumustahan, ilang minutes, maubusan ka ng tanungan, mawawala. So, mahirap po i-content ang isang tao. Gayong, ano pa yung pwede mong itanong sa kanya? Ano yung pwedeng gawin ng isang tao? For example, halimbawa si Joy, iba-vlog. Ano yung tema? Ano yung nilalaman? Nakahabaan ng video? Puro kumustahan ba? Yun. Pero sabi ko nga, maaari talagang mawala siya sa spotlight. Pero wala po tayong magagawa. Kung ayaw ni Nanay Imelda, ire-respeto at igagala. Ayun, no? Pero, kung sakali man po na wala na talaga, ayaw talaga ni Nanay Imelda, maaaring ma-vlog si Joy pero hindi na siya madalas i-vlog. Kagaya ng kila Dara, kina Rose Ann, sila Inkit, maaaring ganun po yung mangyayari. Pero kung okay naman po sa iba, sa ilang mga sponsor na nagmamahal, na okay lang kay Joy yung ganun, wala na tayong magagawa. Ang ano lang naman talaga dito yung kay Nanay Imelda na talagang yun yung hinihintay. Mababago pa kaya ang isip ni Nanay Imelda? Sabi ni Kuya Bal, pupuntahan daw niya si Nanay Imelda. Ay hindi naman yata napuntahan ni Kuya Bal si Nanay Imelda. Sabi nga ilalab team daw kay Tatay Batas, ay hindi naman yata napuntahan. Pero ganun pa man guys, abang po tayo. Baka sakali po at muling magkaroon po ng panibagong update na makausap ng Kalingap si Nanay Imelda patungkol po sa Franjoy. Kung payag na ba, siguro bigyan muna ng palugit. Pero pag talagang hindi nagbago ang desisyon ni Nanay Imelda, hindi nagbago yung isip ni Nanay Imelda, so wala na po tayong magagawa. Para doon sa mga nag-aabang, siguro relax lang muna, bigyan natin ng palugit. Pero pag talaga pong wala talaga at talagang hindi nagbabago yung desisyon ni Nanay Imelda, wala po tayong magagawa. Ayun, abangan niyo ko guys. Abangan niyo ko sa aking next video. Pwede po kayo mag-comment na ano yung magandang suggestion, ano yung magandang dapat gawin, marapat ba talaga na hindi na si Joy magpaalam sa kanyang mama at ituloy na lang niya yung kanyang kagustuhan, ano man yung gusto niya, na hindi siya mawala sa spotlight, or marapat ba na pakinggan niya si mama niya, kasi syempre mama niya to. Ika nga kahit pa siya nasa tamang edad, hindi pa pwede siya lang yung magiging masaya kung yung nanay niya ay nasasaktan or nag-iimot-imot sa isang sulok, maaatin ba niya? Pwede po kayo magbigay ng mga inyong mga komento. Ako as a reactor, sana yung iba maintindihan na maunawaan din po ako. Kailangan po natin na mabalanse. Ayun. Abangan niyo ko guys sa aking next video. Comment lang po at huwag po tayo mag-comment nang hindi kaaya-aya. Ito yung mga katarak sa damdamin ng kung kanino man, kung sino man. Comment, alalay lang po tayo mag-comment. Mega love shout out guys. Pakiclick ng thumbs up. Yung mga hindi pa po na-click yung bell para updated po kayo sa aking mga video, pakiclick naman po guys ng bell. And then, lalabas po doon may all. I-click nyo po yung all. Nasa ganun, updated kayo sa aking mga video na i-upload. Ayan, mega love shoutout po sa inyo lahat.